Babawasan na ng Canadian government ang bilang ng mga aplikasyon sa ilalim ng Temporary Foreign Workers Program dahil sa tumataas na bilang ng mga walang trabaho sa mga kabataan at newcomers ng Canada. Pero huli na raw ito ayon sa ilang eksperto. May report si Teresa Redula. Today's economy is very different from it was 2 years ago. We no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. Babawasan na ng Canada ang pagtanggap nito sa bilang ng low-wage temporary foreign workers o TFW. Ito'y matapos ang makasaysayang paglobo sa bilang ng mga TFW immigration na ayon sa mga eksperto ay isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang unemployment rate sa mga kabataan, newcomers at iba pang mga migrante. We will have with today's changes about 65,000 fewer people participating in the temporary foreign worker program. Why is that important? It's important because we want to see Canadians and permanent residents have access to entry-level jobs in what has been known as the low-wage stream. Simula sa September 26, tatanggihan na ng federal government ang mga aplikasyon sa ilalim ng low-wage temporary foreign worker stream, lalo na sa mga rehiyong mayroong unemployment rate na mas mataas sa 6%. Lilimitahan na rin ng mga employers. 10% na lamang ng kanilang staff ang maaaring kunin mula sa TFW program, ang mga workers na nakuha mula sa low-wage stream. Hanggang 1 taon na lamang maaaring magtrabaho sa halip na 2 taon. Mayroon namang exceptions, tulad ng mga manggagawa sa healthcare, construction at food security sectors. Nauunawaan man ng isang may-ari ng negosyo, aminadong malaki ang tulong ng mga TFW, lalo't ilang beses na rin siyang nag-adjust sa pakikipagsabayan sa inflation. Dahil sila lang yung nakakapag-stay ng matagal, sabihin natin na mga almost mga 2 years minimum is nandun sila, kaagapay namin sila. Dahil po sila, hindi po sila kailangan na lumipat ng trabaho. Sa mga malalaking mga businesses po, mabawasan man sila ng 5 o 10 tao. Hindi naman sila masyadong apektado dahil okay na po yung business eh. Nandyan na, nag-grow na siya, lumalakad siya, pero doon sa mga small businesses kagaya namin, kapag wala po sila, talagang kami pa rin yung papasok doon para magtrabaho. So, mahirap po talaga. Nababahala na rin daw ang mga kasalukuyang TFW ang status sa Canada. Dahil marami po tayong mga kliyente na patapos na po yung work permit nila, mag-i-expire na at syempre worry din sila dahil gusto po nilang i-extend yung kanilang status dito sa Canada, especially as a worker. Pero nakikita nga po natin na hindi ganun kadali ngayon. So marami po sa kanila ang nag-aalala. Ayon sa isang ekonomista, maging epektibo man ang pagbabagong ito, huli na raw ang naging aksyon ng Trudeau government na naghahabol na rin daw ngayon sa opinyon ng bayan. I think it's a little bit too late. Kasi ang nangyari kagaya nitong summer, no? Ang daming mga young Canadians and young permanent residents na sana na-access na itong mga work na to, but instead they were competing with temporary foreign workers. Di ba? So yun yun. In addition, yung surge ng TFWs sa Canada, this has created an increase in demand sa housing. And yung effects ng ganitong policy, it will take a bit of time to materialize. No? Hindi ka agad makakapag-adjust yung ekonomiya mo. Mensahe ng negosyante sa Ottawa. Baka bukas iba na naman. Baka sa susunod iba na naman. Dapat maging firm sila sa mga sinasabi nila para hindi malito yung mga tao. Teresa Redula, Omni News, Toronto.